isa. Mabiyayang gabi po sa lahat. Ngayong gabi, nandito po kayong lahat upang makiisa sa huling gabi ng pananatili ng anak ng salvasyon, si Marie Fabregas Munisahon. Sa kabila ng mapait na karanasan ng pamilya, ay halos hindi po natin abutin na maisip kung bakit inabot ng batang ito ang ganitong sitwasyon. Napakasakit po. Bilang punong barangay, ito ngayong gabi, inuulit ko, hayaan niyo habang dinadaos natin ang tribute na ito. Iusap ko lang, panatiliin natin na tahimik ang lugar, makinig po tayo para sa istorya ni Marie. Mula po sa aking pamilya, condolence po, mabiyayang gabi sa lahat. Si Marie ay ibinanganak noong Marso 26, taong 2006 sa barangay Magara, Rojas, Palawan. Anak nila Ginoo at Ginang Merlina Fabregas Misahon. Panglima sa magkakapatid na sina Mark Jan, Miguel J, Jessamay, Mickey at Marlo. Nagtapos ng elementarya sa mababang paaralan na May Kawayan Elementary School at nagtapos ng sekundarya sa Magara National High School for Philippine Craftsmen at kasalukuyang nag-aaral sa Palawan State University, Rojas Campus. Si Marie ay isang academic achiever simula elementary hanggang sa kasalukuyan. Si Marie ay sumasali din sa mga pageant simula bata pa. Naging athlete hanggang municipal sa larangan ng pagtakbo o athletics. Siya rin ay isang lingkod ng sipahan. Nagsimula siya bilang isang membro ng choir sa Mother of Perpetual Chapel May Kawayan. At pagkatapos mag-serve as a choir member, ipinagpatuloy ang paglilingkod as a lectors and commentators hanggang sa kasalukuyan. Ang isa sa pangarap ni Marie ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral at maging successful para sa kanyang magulang at pamilya. Nakasama natin si Marie. Naalala natin yung mga pagkakataon na nag-away kayo. Si Marie, nagkasagutan, nagkasamaan ng loob. Pag naalala niyo yun ngayon, medyo nakatawa tayo. Yung pangalawa, kapag naalala natin yung mga pagkakataon na masaya tayo with Marie, nagkakantahan, nagbabanding, nagtatawanan, anong nararamdaman natin? Nalulungkot tayo. O diba? Yung una, nakakainis yung memories. Pero yung pakiramdam natin masaya. Yung pangalawa, masaya yung memories, pero yung pakiramdam natin malungkot. Napaka-weirdo. Bakit kaya? Kasi nga, yung taong namatay, mahal natin. Kaya gano'n yung sitwasyon. Pero may pangatlong memories, yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Yung memories kung saan na-inspire tayo sa ginagawa ni Marie, kung paano siya nabuhay, paano siya nagmahal sa kanyang magulang, mga kapatid, paano siya nagmahal sa inyo, paano siya naging mabuting tao, at sisimulan natin yan sa kanyang mga kaibigan. Si Marie po, yung boses niya, lagi ko naririnig sa labas ng kwarto. So, si Marie po ay masayahing bata, napakabait po niyan. Wala po kaming ibang masabi kay Gemma. Nasanay kami na kapag umaga po, pagkagising niya, nasa bintana na siya kaagad, tumatawag ng ate ko.
Minsan naman kakatok sa kwarto. Sasabihin niya, ate ko, pahinga ako ng lotion. Ate ko, pahinga ako ng pabango. Si Gemma, never po namin yan nakitang umiiyak, malungkot. Kasi napakamasayahin bata po niyan, friendly po siya. Wala kami ibang masabi sa kanya. Jem, sobrang daya mo, Jem. Marami po tayong plano. Palagi niya pong sinasabi kasi ang pasok po namin hanggang Thursday lang po. Pag Friday na yan, uuwi na yun siya, sabi niya. Kailangan ko na umuwi kasi kailangan makalabas siya kasi nga ayaw niyang palabayin si mama niya. Kasi nga raw ayaw niyang mapagod. Jem, kung saan ka man ngayon, mahirap sa amin tanggapin na hindi ka na namin makakasama. Tulungan mo na lang kami na yung mga binigay ni Lord na instrument na gamitin para mabigyan ka ng hustisya. Hindi ka namin makakalimutan, Jem. Hanggang sa muli. Hindi lang po kaibigan yung turing namin sa kanya or turing na namin dalawa. Ano na kami dalawa parang kapal na kami kasi minsan sinasabi nila na halos magkamukha na daw po kami sa palagi kami magkakasama ni Jem. So, bunso lang po namin siya sa board. Hindi ko siya nakikita na nalulungkot or nagkakaroon ng problema. Something na nalulungkot kami. Hinahanap po namin yan siya kasi po pag Jem yan siya, sige na lang po lang kami tawanan. Mangyayap po yan siya ng kantahan. Sabihin niya minsan sa akin, silabas mo yung laptop mo, mag-video kita tayo. Nag-video pa yan siya, palagi niyo pa yung ginakanta yung panyapin po. Huling banding nga po namin is, yung kanta niya po yan na, panyapin po yan na, alam niyo po yan kung paano niya kakantahin sa amin na mapakatawa niya po talaga kami. Tulog po yan ako, bigla niya po yan ako bakbakan, tuktok na po yan sa pinto ko. Tapos sabi niya, Diyos sila po, gising ka na dyan. Nandito na yung gym mo. Alam po natin na si Jem po is sa feeling na ni God. Yan na lang po minsan yung pinanghawakan ko na sabi nga si Jem is masaya na sa feeling ni God. Jem, kung nasaan ka man ngayon, naririnig mo kami, patnubayan mo na lang kami, samahan mo ko palagi. Tawagin mo. Saan? Kasi ang hirap. Ayun, so, alam ko na lahat tayo is makakasama din. Yung sumisigaw po siya sa boarding house ko, na nagsasabi po ng pairam ako ng makeup, kain ako ng tubig. Jem, namiss mo din, Jem. Jem, ang hirap-hirap tanggapin. Mahal na mahal ka na ni Jem. Salamat kasi sa kaunting panahon na kilala ka namin. Naging kaklase ka namin. Napakabuti mong kaibigan. Salamat sa mga aral na tinuro mo. Salamat kasi hindi mo kami iniiwan. Salamat sa pagpapatuloy mo sa boarding house. Salamat sa pagpapakain sa amin tuwing wala kaming dalawang baon. Salamat sa panlilibre sa Hindi pa namin siya workers, pero napamahal siya sa amin. Nakilala ko siya na masayahan na bata, makulit, mahilig magpang-asal. Siya yung lagi unang nagsasabi, ate ka, magkantahan tayo. Hinahayaan ko lang sila kahit alas 2 kaya ng hapon. Hanggang sa malubat na lang yung battery ng microphone bago sila titigil. Si Jem Marie ay isang tunay na kapatid, ate, kaibigan. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabaitan, lalo na yung mga tawa, mga kwento.
Mamimiss namin ang ingay mo sa umaga na sumislo para lang magising, para kasing alam ko. Ipagdarasal namin na sana mabigyan ka ng hustisya. Jem, lagi kang mananatili sa amin. Sana kung ako nga nabiyayang gabi ko sa tanan na digilagit. Nakikiramay para sa tutulunginay sa sundinay. Sabi ko, bilang kaiban, itinay sa simpan. Ikamalay ko sa nanangilin. Sayot ko po kung asaro, ibabal si Jimari at ang mga kurang-kurang. Si Jimari po, kung susunugin mo sa hindi mo ka nang kilala, ay tahimik ka na lang. Pero kung makapuin mo na lang, ay makakukulkaw na siya na lang pagkakulit. Hasta may nampaganta na gawa ng mga kwento na makakadlaw-kaw. Grabe sa tanan. Ako may papupugal kay Jimari ay isang magalang na bata. Sayot pa po niyang tanan na lupalik sa mga minali natin. Kung makakapagatan ng mga malang ay agapisan anak po malaki. Siya po ang ating marinis kay Jimari. Si Jimari po, paging gumitar mo, namin mga activity sa simpan. Kundi naman po sa simpan. Maski po sa barangay o sa mapapurok man siya, araw ka na po bagol na hindi. Diyan nga lagi anak presensya para ka na mag-participate. Pero nato na mga ni na makunya lagi at ang kapoy ay magkakaawi. Salamat po ako may papangawakan na bisara at ang gino na nadamdaman ko lang ay na abang ako po ang nagkurang. Sa po ay hango po sa 1:9 makulo sa kasulatan. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at magkakamdaman ko lang ang verse na niya. Tugma po para sa tunbok titinay na si Jimari. Kasi po, sa nang kabataan edad ay ang cert na nalagi sa simban. So doon ko pa lang ay mamaisip na dati na si Jimari ay ang tugon nga lagi sa paanyaya po atang Gino. Doon pa lang ay nibiyaya po nga lagi na natatanggap. Bagamat masakit man po isipin na wala na lang nadangat ng kamatayan. Pero ang kanan po ay may hangganan. Kita ligi sa ibabaw ang kalimutan. Ang kanan po na kamatayan po ay may rason. Andan, Jim, balunon mo ang magdagmakani mo. Igmamimiss kaman. Imong kakulitan. Imong pagiging magalang na bata. Kasi kan marayo pa at tawag-tawag na lagi pagkakikita ko na mamaay. Pero minadan lagi, pakiman, mamimiss ka ba din? Bago naging ikom, sana ay active na youth. Isarata na ra sa youth ko yung sige sa chapel ang may kawayan. Sana magugita ligod, ang seminar ay sabayan sa pag-worship. Hindi ko lamang matandang kung anong bulan, pati dagon. Pero mag-gitara ko ka na ay 17 years old ka na. Ang pagmanali, kukira ang nila, ang pigilan pagligo. Nakuli 16 years old, makuna ng tapat. Sige auntie, magsalipo ang go. Sana mo rumaski ang panganong ko yun nun, anang tapat ay Tagalog. Dating sana agad-agad sa kalit, ninyo naging inaktif sa simbahan, sunod niya ni mandata na nagadan. Pero naintindihan ko anang sitwasyon.
March 21, ang karoon ni renewal sa bayan. Para ta nakasalit, tulad nga ni bisita na ra siguro sa ng mga guruaton sa school. Pariho kami nga rakan ninyo. Dungad nga ang tanong na to, ako akasin ang ararat. Sa kadomingo, kautanan na patay. Nakatabi lang kami sila na. Iimbilan ko si Nanay na, una po, pag-irag na seminar sa likod sa May 31. Ang sabat ni Nanay na, hindi ako pa nang sininiro lamang akong parinyo, mayat bakasyon doon. Napupungawa ko lamang kumaya mo na tabungan, saka na bukanta na rasugan ang bata, tiraran ka na na among tarabidan sa simban bilang likom. Anak ko na babati nga ka na ay rasunalin ko suplada. Dailan para tanapatay. Ning Gimari. Balunong mamunggugma ko nimo. Padayon kami nga magapangamuyo para sa iyong hustisya. Hindi ko siguro may isip. Ngamitay kung ako nagabasa sa simpan. Hindi ko mapigilan na magturo akong luwa. Kung madudumdumanta ka. Paalam, Gimari. Mamimiss ka mo. Hinilinig sa ng mga bata. Pakatatag kamuro lamang sa dali. Hindi ta pa malaman kung ano ang plano ang ino. Paalam, Gimari. Maikli at masayang panahon po na kami ay nakakilala. Marami po akong natutunan. Mga alaala na babaunin ko hanggang sa pagpatuloy sa buhay. Sa GM po kasi yung isa sa reason, subalit nagsisipag po ako sa pag-aaral kahit na tamad na po ako. Kasi po, sabi po niya, ipapakilala niya daw po ako sa family niya pag nakagraduate na daw po ako. Yun po yung isa sa aming plano. So, ayun na, natupad naman, napakilala namin. Kaso, sa ganitong paraan na lang. Kwento po yan siya, hindi pa tapos yung kwento niya, parang mamatay na siya katawa. Kaya, ako na nakikinig, nadadala na lang sa tawa niya. O baka masayahin na akong tao, kahit sa maliit na bagay, ang dali na pong pasayahin. Ang hirap lang po tanggapin na hanggang doon na lang lahat, na di na namin magagawa lahat ng hilig namin. Hindi ko na siya malulutuan, o kahit na maasal na po si Jim ay hindi lang po gawa para sa amin. Siya yung kakampi ko sa lahat. Siya yung pinakukwentuhan ko na sa every time na mayroon nangyayari na bago sa buhay ko, may problema, kahit na madalas is nahoy na ako. Kasi ugali niya mang-away sa akin pag gusto niya ako makita. Yung mga simpleng bagay lang po na yun, yung gusto ko sa kanya at namimiss at hinahanap-hanap ko po hanggang ngayon. Kaya love, kung nasaan ko man ngayon, sana tulungan mo kami makabangon sa lungkot at hirap ng pagkawala mo. Miss na miss ka na namin. Sana i-guide mo kami talaga. Pagkakilala ko talaga kay Jim, isa po siyang kaibigan. Understanding, masiyahin, saka mahaba po yung pasensya. Same vibes din po kami ni Jim, palagi po kami ng titiko. Siya rin po yung kaibigan ko na sobrang lambing po sa akin. Pag pumunta po siya sa bahay, hindi po siya umaalis sa pisngi ko. Sobrang bait din po ni Jim, kahit inaasar ko siya, never po siyang nagalit sa akin. Siya rin po yung kapalitan ko ng damit. Pag may gusto po siyang damit sa akin, pinapalitan niya po ng damit. Ang damit niya. Si
Si Jim po yung kaibigan na never nanumbat ng mga ginawa niya para sa akin. Katulad po nung nasa Bardon kami, nung nakalimutan ko akong padalhan, siya po talaga yung nagbigay sa akin ng pagkain. Parang kung ano pong meron siya, sinishare niya po sa akin. Kahit po nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa college, hindi niya pa rin po ako nakalimutan. Palagi niya ako hinakausap. Minsan, siya ang pakachat. Minsan hindi siya makakachat ng I love words. Tapos biglang magchat-chat siya ng I miss you, Sam. Pag nagchat-chat siya ng I miss you, Sam. Pag may problema po kasi siya, sa akin siya palagi nagsishare. Nung grade 12 pa lang kami, iniiwan niya po yung black shoes niya sa bahay. Saka nagsichinelas po siya pa uwi. Pagka umaga po, sinusundo niya rin po ako sa bahay bago po kami pumasok. Jem yung dalawang black shoes muna sa bahay, pati hanggang ngayon. Pagkakilala ko talaga kay Jem, parang habi niya na po talaga maglaba kasi kada magbibisita po ako sa kanya sa bayan, naabutan ko po siyang naglalaba. Yung nasa Boston nga po kami, nakisuyo ako sa kanya na bumili ng powder kasi pag-uwi ko ng 10 p.m., maglalaba ako. Then pag-uwi ko po, pag-out ko po sa immersion namin, hinahanap ko po yung damit ko. Sabi niya na lang po nalaban niya na nakasampay na po. Mamimiss ko yung pagbibisita ako, sinasalubong mo ako. Tapos pag tatakbo ako sa'yo, tatakbo ka rin pala yun sa akin. Kaya pala hindi ako masaya during graduation namin. Kasi may nangyari naman na sa'yo. Nag-i-exam na ako din na talaga makafocus kasi doon na tumululuwa ako. Ayoko maniwala sa nangyari sa'yo, hindi ko matanggap na gano'n nangyari. Gabayan mo na lang sila, nanay mo, Jim. Alam mo, mabait kang anak, kapatid, at kaibigan. Thankful ako na nakilala at naging kaibigan kita. Maraming salamat sa lahat ng memories natin. Alam mo, Jim, naman naman kita. Sa 16 po, doon po yung memorable kasi habang nagpa-practice po kami ng kung paano po kami magrarampa, siya po yung unang-unang nakapansin sa akin dahil tuwing ikot ko sinasabi niya na para daw pong kabayo. Bakit kabayo? Kasi sa tuwing ikot ko po, yung paa ko tumatalsik pa sa likod, nagsisipa po. Tapos yung tawa ni Jim sa mga ganyang bagay, pag naaalala ko po, sobra pong nakakamiss talaga kung paano siya tumawa. Nung pictorial na namin nung grade 10, nakita-kita na ulit bago na naman. Sobrang ingay po kung gaano talaga siya kakulit na tao. Tapos meron yan siyang inaasal namin dati na kaklase namin ng grade 8. Pero naging sila din, pero never mind na yan. Si Jimari kasi yung tipo ng kaibigan na kahit hindi mo nakakasama, kahit hindi mo makita ka niya, kahit malayo ka tinatawag ka niyan, nakakasulubong kami sa school, dito naman na hi, T. Kahit ngayong grade, ngayong college na, pag nakakasulubong pa siya sa school. Kahit malayo pa lang sa may gate pa lang, alam niya ng mga kaibigan niya, ng mga lalaki niya kakasama. So may gate pa lang, papasok pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan ko, may nagatawag na sa akin. Sabi niya, hi, T! T! Sabay kaway, so sinasagot ko naman sa hi, Jim! Pero sa baba ako nung kakaway, hindi sa kanya. Si Jim na rin yung tipo ng kaibigan, hindi nakakalimot. Pag may problema ka, pwede mo siyang punta, pwede ka mag-open sa kanya. Pag nag-open ka sa kanya, nakikinig lang yan siya. Wala siyang sinasabi na, show ka dito, ganyan. Pagkasama mo siya, hindi mo mararamdaman yung lungkot. Sobrang nakakatis lang ng mga panahon na talagang nakakatabit namin. Alaray kurang kasi sobrang nasulit na namin na mag-banding kami, magtarapidan kami. Kasama mo kami magtunay, di po parang ako nga po isipin kasi pag magalaba po kami, alalag po si Jim na ang katabit ng galaba. Dapat dalawa po kami nagsusip sa simbahan, pero ngayon po ako lang po yung nagsusip po ako para sa kanya.
Hindi ko kung iisipin ko pwede po bumabot ang pag-iisipan kung ayaw mo po natapong ano na to. Masyado pong marat sa laba. Pero siguro po, astaran lang po talaga nutong ito ang nakapoy ang hilo parang ano na. Jim, kung may mga pagkukurang man ako kanino na ako na buwan, na napati. Iba pa nga yung mabatban ng kanimo, pero ako na buwan, ikaw rin ang bahala magpasensya. Anang limong kakulitan, limong kabaitan. Imo pagtabangan ang naglubi sa panguna. Para ko na po siyang ate and best friend. Kapitbahay po namin siya nung bata pa po ako. Diyan po yung bahay namin. Elementary pa lang po. Kapag half day lang yung pasok, tuwang-tuwa po kami kasi yung mga plano po namin kapag half day lang is pupunta po kami sa ilog. It's either dyan po or dun po sa malapit sa bahay. Dyan ko po na-build yung childhood memories ko. Si Ate Jemari po, tinuring ko siyang ate. Takot na takot po ako na magkaroon ng mga piklat po. Tapos yung ginawa niya po, kinuha niya po yung petroleum jelly nila. Tapos sabi niya, lagyan ko nga raw po para mabilis gumaling. Dati po ayoko ng piklat, pero ngayon masaya po ako na kahit papaano merong isang kabutihan sa Ate Jemari na papaunin ko po habang ako po ay nabubuhay. Hanggang ngayon po, fresh pa rin po sa akin yung mga memories namin. Kagabi po, pumapasok po ko. Kasama ko po sila nanay. Hindi ko po alam if napansin nila na habang pinapasok po namin yung may kawayan, umiiyak po ko. Yung luha ko po, nililipat ng hangin kasi hindi ko na po maisip kung paano ko mabalikan yung mga childhood memories namin nila Ate Jem sa ilog na yan. Kung dyan po siya nahanap. Kung dyan siya natagpuan. Si Ate Jem po, isa po siya sa pinaka-sweet na kapatid. May one time po na pinayagan po silang pumunta sa amin sa bahay, pero hindi po sila pinayagang maligo ng ilog. Kasi yung kapatid niya po, si Marlo, yung short niya po, grabe kabasa. Si Ate Jemari po, sabi niya, hubalin daw yung short ni Marlo, huwag daw po silang uuwi hanggat hindi natutuyo. Alam niyo po yung ginawa niya, ilang oras niya pong pinipigaan yung short ng kapatid niya. Ilang oras niya pong hinahampas sa hangin para lang matuyo. Sabi niya po, kung sa kuyanin po, sabi niya, kita hindi guli ang ikaw butod. Nayari kita kinanay kasi kita rin payagyag parigos. Naku, mga bibisaran. So, yun po yung mga memories na dadalhin ko po, papaunin ko habang sa ako'y nabubuhay. Sobrang saya ko po na naging part ng buhay ko si Ate Jemari. Ate Jem, kung naririnig mo man ako ngayon, alam kong hindi natin nakuha yung chance na maging close no ngayong malalaki na tayo, pero masaya ako na naging childhood best friend kita. Ang hiling ko lang, masaya ka kung saan ka man na ngayon. Alam ko kapiling mo na yung Panginoon natin at ikaw lagi yung flaman ng prayers ko at yung justice para sa'yo. Noong anniversary ng El Shaddai, may nilagay po na 3 kahilingan lang po yung ilalagay sa prayer request. Isa po sa pinakauna kong nilagay doon, yung justice para kay Ate Jemari. Si Ate Jem po, isa sa favorite kong pinsan. Pagkasama namin siya, sobrang namin saya. Ang kami nang alam ng kalokohan at kapag natutulog siya sa bahay, mahilig siyang makipagharutan sa amin. Sa tuwing na siya sa bahay, lagi siyang nagtatanong, sis, anong ulam? Kapag walang ulam, maghanap lang siya ng sarili ng kakainin sa bahay. Tapos, pag matutulog kami kinanula, lagi lang siya ng kwento ng mga patakot. Tapos magasabi siya na, Tantin, kaya sobrang nalungkot kami lahat. Kapag nawalan ni ate, gusto ko sabihin sa'yo na, mahal na mahal ka namin. Si Mari po, ang laging nagasama sa akin dito para maligo sa iyo.
mahal ko kasi nga magalabot. Tapos, doon siya natutulog sila lolo. Grabe namin kasaya kasi nga lagi siya nagpapatawa sa amin. Tapos minsan, pag may chichili ako, agaw na agapuri. Kaya Ate Jimari, kung saan ka man ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na ang makilala ka bilang pinsan ay isa sa masayang bagay na nangyari sa akin. Wala ka na. Gusto kong malaman mo na mahal ka namin. Magmula ngayon, ang ating masasayang bagay na nangyari ay mananatili na lamang na masayang alaala. Si Jimari po, ko po'y natawagan na Jimari kasi ang tawagan na is Mari. Maganda po nga, tanan talaga is academic achiever. Kasi since elementary, mapasali man sa MPAC, sa Girl Scouts, sa Silent P, tanan mamang perming active. O kapag makita mo sa kalsada o kahit marayo pa lang, tanan mag-angirit ko nga lagi. Tapos mag-hi to them kanimo. Tapos hindi mo tanan makita na mapunga kasi permit. Kapag kaiban mo tanadan, puro lang kadlawan ng matatawahan mo. Grade 6 kami. Sobrang ambon kasi ato ron ang pinakauna na ato ron, makuha naman doon ang mga pangarap at hindi naman doon matutupad. Si Jimari is matalino na bata. Kapag may reporting, aspect to nag-report as in o laman na nag-report. Si Ate Miguel, magilog kay Sarah. Si Tatay, si Uncle, si Jesus, magkigayo. Namatulong po, pugan kami plus ko siya luminay. Kasi nandaglag sa sige sa baba. So, kaysan kami lang na nagkita. Pero kapag sinanay, ang may say ako pa kuno. Sige lang mo matulog ibigay ka na na. Bago magusan na pala nagapapon, baka tigit sa lang na yan. Nagatabi na ako kananda para magparitos dyan sa suba. Na dahil, kung sa din, hindi maling patay. Dati pong college kami rin, mabuhali mga natin kami rin. Kasi po kami ito ni Maria, isang working house lang po. Dati sa bayan. Kumaga ang parto, hanggang nilalaking din. Tapos na si Maria, firme nang ihakato kasundin. Tapos tawag, Ate Pang? Hi, Ate Pang. Kasi, agad ko sa larang morning house. Kasi sa akin, na ako makita. Hindi pa na sila ng tawag ka na sir. Hi, Ate Pang. Yung tipo, nakikita mo. Parang excited ka na makita ako. Kasi nga rin. Grabe ng kaway-kaway. Tapos nakikita mo. Grabe ka dyan uwi mo ng dire. May kay sarap ang agapang kami. Wala na ay sa kalsada. Kumakan sila. Okay, nakapunta. Nasawag ka na sa mga student. Hi, Ate Pang. Pagsulong mo. Pagsulong mo ko sa yung parko. Narinig sa pintana si Jimari. Dapat nakakaway ka ng Tony. Marapit lang ako kasi sa kalsada ng boarding house. Alaman ko lindo. Dabang sige na naman sa punta ni Jimari. Makapasalamat ako mabalkon ko. Inay, magkikiplos kami na ulit ni Jimari. Ako po kasi grabe ako. Kamay na yan since ako mga pinsan pa dan. Pero maski po tulala to, syempre, alag ako para nagpaging close ako mga ilong. Kaso araw, kami rin itawi ulit pagkakataon para mas maging close. At sisi ako mayat, Marina, araw ko pa itong gusto sana magwat, memories katabi ka. Sorry, Jimari, hindi ka wagsindi, hindi kami ang pamilya. Si Jimari po, sobrang bait, sobrang direct. Bisa bata kami pa. Kami rin ang magkatabang. Kami rin ang pirming magkaiban. Maski sa dintan naduto ako. Nakatawag na palang kanakan, Will. Pangan di kita malay. Ang pangunawa na natin. Saka ko na palang. Will, panang kita sa pinakumananaw. Will, may magmakalan ako. Ako'y niyang pasalamat ang ganun na. Pero ako minabat. Kasalamat niya sa nagatuwa.
Jim, kung mapapati mo niya, mahal na mahal ka naman. Hindi mo ipabayan si nanay. Tanda ate, kami na mo isala. Mamimiss ka naman. Noong panahon na wala pa yung audit, binuo ko yung choir ng may kawayan. Hindi pa yan yung bago ngayon na chapel na malaki. Yung sa lupa pa. Naalala ko, sila yung unang batch, sila Jim Marie. Yan, sila yung kanina. Kung alam nyo lang si Jim Marie kasi siya. Mayayain talaga siya pagdating sa mga microphone. Mabilis siya, nakita ko sa kanya, mabilis siya maka-adapt. Madali siya turuan. Sa loob ng isang taon na dito sa may kawayan, tinaturuan ko sila, yung choir nila. Nakasama ko siya magmisyon sa mga malalayong lugar. Kada Sabado, Linggo, sinusundo ko talaga yan siya dito. Sinasama ko talaga yan siya. Minsan sa tinitian, doon kami natutulog. Kasi nga, dugtong yung araw ng turo ko, Sabado, Linggo. So magkakalapit na chapel, yung namin. Si-invites po kami dani ang Batangdan. Pero po ang mga kalukuan, yung obra, ang mga karadlawan, kaysa nagabuat kami mga kwento na mambun dahil ang Batangdan isarang mababawi kaligayahan. So, ang Biyernes ito bali naman din ng last among kadlawang mga pa bago natabo dan ka na matamang salamat ning sa imong pagbantay kay Dodoy kung kaysan busy kami si ate mo sa mga obra. Pasensya rin kung ara kami katabang kanimo sa oras nga kailangan mo amang tabang sa natabungadan kanimo. So, gabayan mo kami rin lang nga padayon naman ipaglalaban na makamit ang hustisya para kanimo. Balunan mo ang mga isang mabiyayang gabi po sa ating tanan. Unang-una po, pasalamat ako sa tanan na agtabang sa mga kabagatan, mapa-financial, physical, emotional, at prayers para sa madasig na pagkamit ang justisya para sa aking libayo. Ini kung nagbabatingan siya, tadi mahal namin. Hindi kami kamuro ni tatay. Yan. Hindi. O yan, kami, lalo na si nanay. Mamimiss ka na. Ipapangako naman kanimo na hindi amon pabayan si nanay. Mahal na mahal ka naman eh. At sa muli, mabiyang gabi po ay mabait po sa amin at sa ibang tao. Mabiyayang gabi po sa tanan. Ang pamilya Fabregas Misahon ay gataw po kagalangan sa tanan, lalo't higit po sa barangay government ng Barangay Salvacion sa pamumuno po ng
ating madarap na kapitan, Honorable Alonso Gabinete, kasama ng konseho. Naumpisa pa lamang arang nga di pabaya ka naman, lalo't higit sa pakikipagtulungan sa ating mga kapulisan from PNP Rojas to PPO sa pag-imbestiga. Sa mga tanod, nagabi-gabing aga-duty para sa mga seguridad sa mga tao nga gabi-gabing agawnir sa mga kabugatan. At sa mga pamilya, both side, na talagang arang nga di pabaya ka naman. Aliag ko rapoy pasalamatan ang tanan na tabang financially, physically, at sa tanan nga prayers para po sa madasig na pagkamit ang hostisya iakon libayan. Aliag ko po ikwento kung anong klaseng libayan si Nini. Si Nini po, isa bata pa, ay para simbardan. Pagkatangis po dahil pag hindi mo ni patabi dahil masimba. Sinini ang bata nga reklamo kung susugod. Sinini ang katabihan ni nanay. Katanan loro brandi sa balan. Kasi kami tanang nagurubra ng mga gurang. Yung mga oras po na kami nagatampuhan, pero tagkalang po dito. Sinini ang katangapan na si Mano, masimulan mo Mano mapangaralan. Tarang kapagati oras na napagtanong ng sakit. Ano ba? Pero naman ikupon ka na lang niyo, makawi kami ganun. Pero yung mo sa kundya. Ang tanan na nangalagan at pag ikupon ka naman, itatawa man. Hindi kami malag na tanadiyado. Kasi ang nangalagan nakatapos na. Pero sa isang iglap lang kung yun nagkabuka naman. Ang polisi pa yung itaro kita ng kababay tapos hinayan mo ako pa. Sino pa kung kayo mas mag-alalay kinanay kung amoy ako gusto na. Hindi ko mababati mo na. Mahal na mahal ka naman. Kung may mga tampuhan man kita, nasisirmo ng takaw, para po kanimo. Kasi sana mo yan. Kita ang impili na padala. Kung magasag lagi ko, para kitang nawang babay mo matapos. Pero mayroon mo ako, mayroon mo kami. Grabe mo kagaya. Makalubas lang agampang kita kapag ko ngayon sa December mo bakbak ako overtime para kang bunus. Itutorta ka mo sa inyo. Grabe mo kakambol. Sabihin mas iba sila na ako mag-absent. Kasi nagkakong pa mo din ito. Tapos lang ako ko lang sa sinanit. Sinini na lulungan. Hindi ko imposible nga lulungan. Mga kapag-mapalang. Tapos ang nagsilip sa kumisip na baka talagbigti kasi ang gabi sana nalimugan akong libayan si Mikey. Mo kami kumaliag kagada sa madasod na silitan. Doon ka rin katimupang pa kasi parang kakalam ka rin naglakot sa gabi pero naman nasapo na ito kasi namang kaibasan ng mga barko na. Tapos pumunta ko yan na tumani magbaydin mo ka na basta pag palagang silitan doon ka rin katimupang pa. Kasi kung hindi nagparat ka naman magpanari ka naman adahan kasi ang mga sweldo ano sa naman at ito lang kami para lang matawid ang pangailangan. Tapos sa likod mo
Di maangon ko kung magabawi. Tanan niyo mo kayo sa tawin. Tapos ko ko. Isa na ganito. At pinagtrabaho ko. Kasabay mo kapoy. Magalag sa sumawa ito. Magagal na ito sa saluhan mo. Pangako mo nung una, tiwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay. Paborito ko ba ng mga Complex budot? evolution, strict change over a Talagang long period Koreano? of time. A long period of time and ultimate shipping itself into the complex structure of a modern state. Kaya mo, kayo tapos na ako magsayaw. Evolutionary theory. Oy, tingnan mo man. Bari-bari ang ano. Okay, evolutionary theory. Ewan na pa ba? Humans' natural inclination or interest to exist from because of this, a leader of a policy and a policy are needed to have natural self-care. Okay, divine right. Bago lang ako mahinat, taga ako, promise. Sige, pagwalis mo, review na. Divine right theory. Yung ba, Jem? Magdidi ka doon. Hindi, Jem. Ulitin mo, Jem. Maglangoy ka ulit, Jem. Sige daw, Jem. Langoyin mo, Jem. Langoyin mo, Jem. Langoyin mo, Jem. Jimmy, nung tubig, Jem! Ano na rin naman? Kakaturog ako naman. Take two, dali. Sino pang makaturog ko dyan ang bala kong mata? Man ako ron. Kararakong mo po yan, bisit ka. Nakaturog na rin ako na. Bangon na eh. Pagbangon, wala din daw laman. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Ako'y naghahinga dahil sa'yo. Tadhana may di natin pwedeng alamin. Liliwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig nga, takot ay di nadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin kung dito
Kaway-kaway. Di mapigilan ang lungkot na nadarama. Para bang dahong ligaw sa hangin. At nung dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa tuwing gabi. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin. Kung dito ka lang, ang buong lakas ay ibibigay ko. Kahit nasaktan, ika'y pupuntahan. Kahit saan ka man, kung kailangan mo ako, aking mahal. Dito ka lang, kahit puso ko